Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible on John chapter 8, verse 31 and 32. Praise the Lord. Praise the Lord. Then said Jesus to those Jews which believe on him, "If ye not believe my word, then are ye my disciples indeed." And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang ating Panginoong Jesucristo, pag siya'y nagsasalita, ay kinakailangan talaga natin pakinggan ng gusto. Sapagkat bawat salita niya ay may malaking kahulugan at kailangan natin itong bantayan. Walang nasasayang po dito magpakailan pa. Sinabihan niya ang mga Hudyo na naniwala sa Kanya. Naniniwala na sa Kanya at gusto ng ating Panginoong Hesukristo itong mga taong itong naniniwala na sa Kanya ay ma-secure ang kanilang kaligtasan. At hindi na sila magpakailan paman as much as possible makabalik kahit paman sa kasalanan. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "If ye continue in my word." Continue, non-stop. Kung kailan ka nagsimula, magpatuloy ka hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Yan ang ibig sabihin, continue in His Word. Wala nang lingunan sa likod, wala nang hintuan, wala nang putol, continue. Pag sinabing continue, walang putol. Saan? Sa Kanyang salita. "If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed." Gusto mong matawag na disciple ng ating Panginoong Hesukristo? Pag ikaw ay nag-start na sa Kanyang banal na salita, pag sinabing mag-continue ka sa Kanyang banal na salita, naniwala ka, ibig sabihin yan, ginagawa mo, ina-apply mo yan. So, patuloy ka. Kung gusto mo maging disipulo niya, huwag ka nang huminto sa Kanyang banal na salita na ito, pinaniniwalaan mo at ginagawa mo, ina-apply mo sa buhay mo. Kung ano yung katuwiran niya na hinahayag sa Kanyang banal na salita, paniwalaan mo at sundin mo. Ano yung taliwas sa Kanyang hinahayag na mga taliwas na mga bagay, then paniwalaan mo, huwag kang gumawa ng taliwas sa Kanyang mga sinasabi na ito ay taliwas. Yan ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ, non-stop ka dyan, hindi ka na humihinto. At meron pang tinatawag na in progress. Yung bang you are improving, you are going upward, you are getting higher. "And ye shall know the truth." Hindi naman natin kaagad one service lang ang katotohanan, lahat nalaman mo na. At one worship lang, lahat malalaman mo na ang katotohanan. Kasi marami tayong mga, nung unang panahon, hindi pa tayo dumating sa katotohanan ng Diyos, we are being entangled, slave of all sins, iniquities, ungodliness, worldliness, sa pamamagitan ng kasinungalingan ng dyablo na pinapaniwala sa atin, na paniwala naman tayo noon, out of our innocency. Pero habang nagpapatuloy tayo sa banal na salita ng Diyos, malaman natin ang katotohanan. Pag malaman natin ang katotohanan, tsaka na rin natin malaman yung pala'y hindi katotohanan. Yung pala'y sinungaling, yung pala ay mali, yung pala'y kasalanan, yung pala'y liko, yung pala'y karumihan, yung pala pinagbawal, yung pala unrighteous, yung pala hindi sa Diyos. Malaman mo ang katotohanan. Kaya huwag kang huminto. Tuloy-tuloy yung discoveries natin, tuloy-tuloy yung katotohanan na ating malalaman. "And the truth shall make you free." Ayaw ng Diyos na makita pa tayo being slave of sin.
Ayaw ng Diyos na makita pa tayo being servant of sin. Ayaw na niya. Gusto niya, lumakad ka na malaya. Malaya. Gumawa ng katuwiran, kabutihan, kabanalan, malaya. Gumawa ng kalugod-lugod sa Diyos. At never na maging alipin ka pa muli ng iyong mga kahapon na mga kadiliman. Yan ang gusto ng Diyos. That is the reason why. Bakit? Kasi pag hindi tayo mag-continue sa kanyang banal na salita, ang tendency niyan, sisingit ang masamang espiritu. Sisingit. Tingnan mo si King Amaziah. As long as he sought the Lord, God made him to prosper. Maganda yung panimulain niya. But in his prosperity, he walked in his pride. Anong nangyari? Brought him to his destruction. Maganda ang panimulain niya. Ay hindi siya nagpatuloy sa salita ng Diyos. Bakit? He violated the law of God. He violated the order of God. Na hindi niya trabaho ng mga priest, ginampanan niya. He was reprimanded by the priest. Lumaban siya, hindi siya nagpakumbaba. Sayang. Kaya sa buhay natin, ganun ang pinapatanaw ng Diyos sa buhay natin. Para masigurado yung kaligtasan natin, tuloy-tuloy na sa salita ng Diyos. As you continue, you will know the truth. As you will know the truth, you will discover everything. At you will go and you will be set free. Hindi ka na maging binihag magpakailan pa man ng kasalanan. So, continuation ang gusto ng Diyos, non-stop. Basahin natin. 2 Timothy 3 verse 14. Praise the Lord. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Yes, tuloy ka sa mga bagay na iyong natutunan na nagbigay sa iyo ng kasiguraduhan. Alaman mo ang mga bagay na iyon na iyong natutunan. Patuloy ka dyan. Huwag ka nang huminto sa katotohanan, sa katuwiran, sa kabanalan, sa salita ng Diyos. Basahin natin saan natin natutunan yan. Basa 2 Timothy 3:15 hanggang 17. Praise the Lord. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yes. That from a child. Sabihin mo, Pastor, I came here in Christ Jesus through His gospel when I was 40 years old. Pastor, when I came here in Christ Jesus through His gospel when I was 25 years old. I'm no longer a child. Lahat tayo, it doesn't matter what age na dumating tayo sa gospel of Jesus Christ, na naniwala tayo at nagpatuloy tayo, it doesn't matter what age na dumating tayo dito. Ang reality, lahat tayo dumaan ng spiritual childhood. Dumaan tayo lahat ng panimulain sa spirituality natin. Praise the Lord. Kaya sinabihan ko si Sister Glodilyn, isa sa nabautismohan, kasama ni Sister Joy Beroya. Was it? Di pala, Beroya. Bidoya. Sorry, magka-sound kasi sila eh. Bidoya. Sabi ko, mark this date. This is the day which the Lord hath made, that you have to rejoice, because this is your spiritual birthday. This is the day when you are born again. Sabi ko sa kanila, mark this date. Don't forget it.
If someone asks you, kailan ka na born again? This is the day. Praise the Lord. Yan yung sinabi ni Lord Jesus, except a man be born again, you cannot see the kingdom of heaven. Except a man be born of water and of spirit, you cannot enter into the kingdom of heaven. And that is the day na sila ay na-born again. So, lahat tayo dumaan ng childhood spiritually. Yung pagkabata. Patuloy ka. Kahit anong taong ka nang start, patuloy ka hanggang katapusan ng ating hininga. Huwag pasingitin si taning, huwag pasingitin ang kadiliman, huwag pasingitin ang falsehood, huwag pasingitin ang gawa ng kadiliman. Tuloy-tuloy ka na. Go. Stand at liberty. Huwag ka nang bumalik sa entanglement ng iniquity. For that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God. This is how the Word of God is being described. Yung sinabi ni Jesus, if ye continue in my word, and this is what the Word of God na dinescribe dito. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, ibig sabihin yan, you are born again. Bago ka na. Patay na yung old nature mo, patay na yung old life mo, bago ka na ngayon. Bakit? Na-correct ka na. Nasaway ka na. Nabigyan ka na ng instruction. Binigyan ka na niya ng doctrine na susundin mo. Perfect ka na because of the perfect Word of God. Furnished, ibig sabihin yan, sufficient, complete, yung iyong matutunan as you continue in His Word. So yan, patuloy, non-stop talaga. Praise the Lord. Yan, ito na yung buhay natin. Let us be contented with this. Godliness with contentment is great gain. Pag sinabing contentment, you will no longer find some other way. Hindi ka nahanap ng iba pang pamamaraan. Dito ka na sa salita ng Diyos. Dito na tayo maging godly. Dito na tayo magkaroon ng freedom from all manner of sins. Dito na tayo ipe-perfect ng Diyos. Dito na mapipernish yung ating buhay. So, yan. Kontento na tayo sa ganitong pagpatuloy sa kanyang banal na salita. Maikli man lang yung buhay natin sa sanglibutang ito. That is very quick. That is napakabilis lang ng takbo ng taon sa sanglibutang ito. Napakabilis lang, sabihin ko po sa inyo. Kaya ang ating ipupursi, yung ating latter end, no, yung ating magiging kahinatnan sa bandang huli ng ating katapusan ng ating buhay sa sanglibutang ito, na maging partakers tayo kay Kristo Jesus doon sa kanyang kaharian. Yung sinabi na, if we suffer with Him, we shall also reign with Him. Kasi pag magsunod tayo sa salita ng Diyos, we will suffer in the flesh. Bakit? Bakit, Pastor, ganon? Di ba masaya? Di ba enjoy? Di ba pleasurable? Di ba delightful ang magsunod sa Diyos? Yes, that is on our spiritual side. But in the flesh, no? Sa flesh natin, mag-suffer tayo. Kasi hindi masusunod yung gusto ng laman. Praise the Lord. Patuloy tayo sa banal na salita ng Diyos with all that kind of sufferings and sacrifices, and let us look to the benefit of our
spirituality, sa salita ng Diyos, patuloy tayo. Sige, hanggang kailan tayo matapos sa sanglibutang ito? Sa isang iglap lang ang buhay natin. Para maging partakers tayo kay Kristo. Basahin natin. Pakibasa sa Hebrews 3 verse 14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Yes, maging partakers tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Saan? Sa kanyang kaharian, sa kanyang riches, sa kanyang glory. The unsearchable riches of Christ. The so-called na description dyan na how wide, how deep, how high. Yung kanyang riches, hindi natin kaya. Partakers tayo niyan. If we hold the beginning, hinawakan natin yung panimulain natin. Kung kailan tayo nag-start. When was that? What year was that? Hanggang ngayon, pinagpatuloy mo. Patuloy mo pa yan. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Kailan ba tayo nagkaroon ng confident sa ating spirituality? After the truth of God is being applied. Na-apply natin yung katotohanan ng Diyos. So, meron kang talagang confidence na secured ka. Kasi katotohanan yan hindi yan kasunlingan May patutunguhan ka yan, genuine yan, legit yan, true yan, at saka faithful pa. Pag yan ay pinatuloy mo, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end, then we are being made partaker of Christ. Ang nangyari niyan, magmamana tayo sa kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord! Yung dinescribe dyan ni Daniel about the kingdom of God, unshakable kingdom, kingdom which can never be moved, kingdom can never be taken away, kingdom that is an everlasting kingdom. So, ang point dito, yung continuation. Tuloy-tuloy lang. Tayo, itong pag-celebrate natin ng Christmas before, hindi natin alam, mali pala. Kailan tayo na-correct? Dito sa Holy Place, they experience celebrating the birth of Jesus Christ in December 25. Pero na-correct. Di ba? Ang daming na-correct sa atin dito. Yung ating pag-commemorate ng death of Jesus, kinorek. Bakit ganun, Pastor? Masyado naman kayong nagpapayunik. That is how the Word of God will affect or will take effect sa buhay natin. Na kinukorek tayo. Pag kinukorek tayo, we must be willing to amend. We must be willing to conform His truth. Yan yung makapasok sa langit, yung humble and a contrite heart. Kasi kung di tayo marunong mag-humble, di tayo marunong magsisisi, tayuan pa rin natin, sorry, salita ng Diyos. Nasanayan na namin ito, baka tawanan kami ng mga tao. Nasanayan na namin ito, ipatuloy namin ito yung nagisnan namin. Yan yung mga pilosopo ng mga tao sa sanglibutang ito na ayaw magpakorek. Anong silbi ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, sadya talaga itong disenyo to correct us. So, pasalamat tayo na naranasan natin makorek. Amen? Praise the Lord. At least, nagpatuloy tayo sa salita ng Diyos. From time to time, nalaman natin ang katotohanan, nawawala yung falsehood. Patungo tayo sa tamang landas na ating tinatahak. Kaya, we must be very careful to continue in His Word. Yan talaga importante. Basahin pa natin. Hebrews 10:38 hanggang 39. Praise the Lord. Now the just shall live by faith.
But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Yan. Ang mga ganap o ang mga matuwid mabubuhay sa pananampalataya. Bakit sa pananampalataya? Unang-una, hindi natin nakita yung mga sumulat ng Biblia, yung mga ginamit ng Diyos. Ikalawa, hindi natin nakita visibly si Kristo Jesus. Hindi natin nakita yung Diyos. Di ba? So, dahil lang sa faith natin, we are being moved by His instruction. We are being na gumagawa tayo by His Word. O, yun yung sinabi ni Jesus. Yung Word niya, mag-continue tayo dyan. Now, the just shall live by faith, but if any man draw back, ibig sabihin yan, hindi ka na maniwala. Siyempre, kung hindi ka na maniwala sa salita ng Diyos, wala nang kwenta sa iyong sumunod sa salita ng Diyos. Wala nang kwenta sa iyo na panindigan sa salita ng Diyos. Hindi ka na nga naniniwala. So, kung ano yung pinaniniwalaan mo, opposite of the Word of God, itong nandito na sa sanglibutang ito, crafted by Satan, siyempre, mag-shift ka na doon. Balik ka na doon sa kamunduhan. Wala. Yun ang mahirap mangyari sa atin. Kaya sabi ni Jesus, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. You are bound to my kingdom. You will be sitting beside me in my kingdom. You will be my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Alam mo, nagkaroon kaya ng argue dito, na mainit na argumento. Kasi yung karamihan na kaharap ni Lord Jesus na mga Hudyo, na naniwala na sa Kanya, pero taphaw. Alam mo yung taong maniwala na shallow, hindi talaga deep conviction. Maganda lang yan sa panimulain, maganda lang yan sa first sight, yung nakakita sila ng ganito, ganyan-ganyan, nakarinig sila ng ganyan. Maganda lang yan. Ngayon, gusto ni Jesus Christ, sila naniniwala, palaliman pa yung kanilang understanding, ito na ang sinabi ni Jesus. Doon na nagkaroon ng argumento. Sabi ng mga Hudyo, we don't need any freedom, as what you have said. Because we are not children of bondage. We are children of Abraham. Hindi nila nagiget ang sinasabi ni Jesus Christ. He is not referring blood relationship. Kasi nung una sa Old Testament, common yung hindi ka kasama sa Israel, galing ka sa ibang mga lugar. So, ang tawag sa iyo dyan, stranger, o kaya you are children of the bondage. Ganon yan eh. Karamihan, mga hired o hirelings, mga servants. So, hindi ka talaga children. You are children of bondage. Yun ang sabi nila, we are not children of bondage. We are not in that situation na kailangan namin ng freedom. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, he that committed sin is the servant of sin. I am not referring pertaining the children of Abraham o so and so, no. I am referring, pag ikaw gumagawa ng kasalanan, you need the truth of God to make you free. Ay itong mga taong ito, ayaw magpasaway, ayaw magpa-reprimand, ayaw magpa-correct. Puno sila ng tipinsa, puno sila ng reasoning, puno talaga sila. Hanggang umabot sila sa argumento na mainit na masyado. Hanggang nagsabi na tuloy si Jesus Christ, kung anak nga kayo talaga ni Abraham, you have to love me because I came from the Father. And Abraham did not disobey the Father. Bakit hindi nyo ako paniwalaan? I came from the Father. Sabi ni Jesus Christ, He sent me to you.
kung anak nga kayo ni Abraham, hindi ginawa ni Abraham na nag-disobey sa father, so you ought to love me because I came from the Father. Ang hirap nilang paintindihin. Sabihin ko po, kung basahin mo yung chapter na ito, ay grabe. Hanggang dumating ang punto, they would kill Jesus. Hanggang sinabi na nga ni Jesus, before Abraham was I am. Meron pang sinabi si Jesus dito, if you do not believe that I am He, you will die in your sin. Hindi kasi nila matanggap si Lord Jesus Christ. Sabihin ko po sa inyo. Kaya yung mensahe minsan dito na yung, O Israel, Israel, how often would you kill the prophets that are sent unto you? Gaano nyo kadalas pinapatay yung mga propeta pinapadala sa inyo? Para kayong mga sisiw na gustong tabunan ng pakpak ng Diyos, ayaw ninyong magpapailalim. Hindi niyo in-acknowledge, consider yung visitation ko sa inyo. Kaya ito ang mangyayari sa inyo. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi mapunta sa ground. That will be flattened. Papalibutan kayo ng inyong mga kaaway until such time you will acknowledge me that I am the Christ, I am your Savior, I am the Messiah. Di ba? Grabe itong mga taong ito. Kaya sa buhay natin, pasalamat tayo na sa simpleng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo, naunawaan kagad natin. Kaya itong pagpatuloy natin sa salita ng Diyos, nahihigitan pa natin yung mga Hudyo na yan, na nagmamatigasan hanggang ngayon sa kanilang isip, sa kanilang puso. They cannot receive Jesus Christ, that He is the one that was prophesied in Isaiah 9:6. Hindi sila maniwala. Kaya, salamat tayo. Naniwala tayo sa Kanya. Kaya every word of Jesus is very important yan para po sa buhay po natin. So, tingnan talaga natin ng husto. Ang basa. James 1:25. Praise the Lord. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan, the Word of God is perfect law of liberty. Pag nagpatuloy kayo dyan, sabi dito, at hindi kayo malimutin ng mga tagapagpakinig, subalit tagapaggawa sa mga gawa, itong taong ito, maging pinagpala siya sa kanyang mga gawa. O yun, continuous na naman. If he continueth therein from the perfect law of liberty. Yan ang importante talaga sa buhay po natin. Praise the Lord. Paano yung, pastor, yung mga hindi na sumasama sa atin, tumatalikod na, tapos bumabalik na doon sa kamunduhan, sa kasalanan, yan ang nakakaawa. But still, dahil ngayon naman prayer meeting, pray na lang natin sila. Na i-remind sila ng Diyos. Because that is also their choice. Choice kasi yan ng tao Sometimes, basahin mo yung Bible, kahit nga ang sinabi ni Jesus, merong word na if you continue, it is out of voluntarism, it is out of the willing mind, it is out of your willing heart. If ye be willing and be obedient, you will eat the good of the land. Yan ang sinabi ng Diyos. So, kaya sa buhay natin, we must be willing enough to continue in His Word. Amen? Praise the Lord. Para pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, both temporal and
eternal. Basahin natin yung mga hindi na sumasama sa atin, tumatalikod na sila. Sige nga, basahin natin. Anong status nila? 1 John 2:19. Praise the Lord. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not of us. Oh, di ba? Umalis sila mula sa atin. Subalit, sila'y hindi sa atin. Sila'y nandito kasama natin noon. Pero walang pag-alinlangan. They would no doubt have continued with us. Wala na, hindi na nagpatuloy. But they went out, lumabas, that they might be made manifest that they were not all of us. Yun ang mahirap. Minsan, nandyan ako sa terrace, umaga before devotional, minsan magkapi-kapi muna ako, magtingin-tingin ako. Daming, yung wire dyan sa ano natin, supply ng kuryente natin dito sa compound. Daming ibon. Dami, halos mapuno yan. Habang sinusubaybayan ko, naalala ko yung same birds, same feathers, flock together. Walang nakahalo. Sabay-sabay sila. Walang estranghero. Kaya tayo mga anak ng Diyos, patuloy. Sama-sama tayo sa kanyang banal na salita ng Diyos. Praise the Lord. At ang ating pagsama-sama, this will be forever, eternal. Wala na mag-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kawawa yung umaalis, tapos hindi na makabalik. Kawawa yung umaalis, tapos madatna na lang ng kapahamakan. So, since they are still breathing, since they are still having the chance, so all we have to do is to pray for them na makabalik sila before it's too late, bago maging huli ang lahat. But do not do it. Huwag natin gawin yan. That is hazardous. That is so dangerous. That is so not appropriate. Kaya patuloy talaga ang bawat isa. Praise the Lord. Basa pa 1 John 2:24. Praise the Lord. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. Yan. Imagine that you have the fellowship with the Son and the Father. You have the fellowship with the living God. The presence of God will never depart from you. Let that therefore abide in you, that is the word of God, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. Ayan yung tinuturing ni Jesus Christ sa mga Hudiyo dito, na kung kayo nagkiklaim kayo, children of Abraham kayo, and your God is God the Father, you're referring the Old Testament God, you're supposed to believe me and receive me because I came from Him. O kaso, hindi nila tinatanggap. Sabi ni Jesus, my word has no place in you. Yung mga salita ko walang lugar sa inyo. Yung pala, ang realidad ng mga taong ito, these are the great pretenders. These are the hypocrites. They have full of impurities. Ang description ni Jesus Christ sa kanila, they are like tomb, white and garnished with all the marble stone, white, but inside is full of yung rotten bones, mga tuyo na mga buto, mga mabaho.
Yan. Kaya pala, walang place sa kanila yung Word of God. Kaya minsan mag-ingat tayo sa magagaling na magsalita. Sino pa yung magaling magsasalita na laging sumasalungat kay Jesus Christ? Iyon yung mga taong, mga great pretenders, mga hypocrites in the eyes of God. Pero hindi sila nakakalusot kay Jesus because Jesus knows. He knew them. Each of them, He knew them. Kilala ni Jesus lahat. Kaya to the extent na lang magsalita si Jesus, sasaktan na sila kasi nabubuking sila lahat. Nalalaman ang pinaka-inner ng kanilang thoughts, ng kanilang mga gawa. They cannot denied. Pero kaso lang, because pinapatigas yung puso nila. Pero kung basahin mo yung Book of Acts, there are many of them also, at the last, naniwala na rin sila kay Jesus bago naging huli ang lahat. Isa na dyan si Saul na naging Paul. Praise the Lord. Kaya let's pray. Pray lang tayo ng pray. Don't lose your hope. Huwag nating kawalan ng pag-asa. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ha? Huwag ka nang magduha-duha ba? Huwag ka nang mag-isip ng pag-alinlangan. Pag nandito ka sa salita ng Diyos, sundin mo lang yan ng buong puso. Ano mangyari sa iyo? Basa. John 8:36. Praise the Lord. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Yan. Pag ikaw nagpatuloy sa salita ng Diyos, malalaman mo ang katotohanan at mapapalaya ka. Pag si Kristo ang nagpalaya sa iyo, talagang laya ka. There is nothing that will charge you at the end na ikaw ay guilty, na ikaw ay subject to be condemned. Pag sinabing pinalaya ka ni Kristo sa kanyang word, no doubt, that is it. Yan na ang iyong kaligtasan. Basa pa, Romans 8 verse 2. Praise the Lord. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. See, yan. Sometimes nag-search ako sa Google about facts, no? Oh no, itong baptism. I want to add more. Kasi yung file ng aking naka-store dito sa iPad ko, na-delete lahat kasi napuno na yung e-sword ko. Puno na ng files ba sa daming daily kong preaching, may mga mid-services, mayroong special services, kasi lahat nakaano yan dito habang nag-i-study ako, tinitake note ko yan. Napuno, hindi na mag-move. Nag-lag na siya. Hindi na siya ma-delete, hindi na ako makaba. Wala na, stuck na talaga. So no choice, I have to reinstall or uninstall the application and reinstall. So erase lahat yung baptism Bible study ko. Alam mo, meron akong kinagulat sa pag-search ng search ko. Sabi doon, baptism is not matter for our salvation. Because ibang ano ito Because baptism that is a action or works. Remember, salvation is not of works. It is by grace. Therefore, baptism is not necessary for our salvation. Grabing deception ni Satanas. Sabi ko, meron pa palang ganito na doon talaga sila tumitingin ng itong mga taong ito. These are the people who are not willing to be corrected, to be reproved, to be instructed. Gusto na lang nila manatili sa kanilang old nature, claiming, believing God, receiving God, you are always saved until forever. Di na raw works. Kaya baptism is not a matter for our salvation. Hindi yan nagmamatter kasi action yan, works yan. So hindi yan kailangan. That is not necessary for our salvation.
Tapos in-explain pa niya ng husto doon. Matindi. Kaya, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Hindi alam, sana nag-explain noon. Baptism. Jesus said mismo, except ye are baptized by water and spirit, you cannot see the kingdom of heaven. Jesus said, suffer it to be so now, for thus becometh us to fulfill all righteousness. He that believeth and baptized, past tense, shall be saved. Sabi ko, grabe na encounter kung ganun na klaseng deception ng masamang espiritu. Kaya, Word of God, dito talaga tayo, continue talaga tayo dito. Last verse, Romans 6:22. Praise the Lord. But now, being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Yan. Being made free from sin. Become servants to God. Kailan tayo nabigyan ng kalayaan? From the law of sin, by the law of the Spirit of the life in Christ Jesus, from the Word of Jesus. But now being made free from sin by the Word of God, by the truth of God, become servants to God, no longer servants to the devils. Ye have your fruit unto holiness, fruit that is works. Yan yung sinabi ni Jesus, you will know them by their fruits, you will know them by their works. And you have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Hindi mo pwede sabihin, hindi works ang kaligtasan. It's by grace. It's a matter of believing Christ Jesus. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever shall believe Him, or whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Yun ang kanilang masyadong inaano. Tapos yung not of works, lest any man should boast. Yun ang hindi nila naintindihan. When in fact, if you do righteousness, that is not ours. That is of Christ which we receive. That is of Christ that we let reign in our hearts. That is Christ Jesus that we let Him fulfill sa buhay natin, sa righteousness of God. Sunod tayo dyan. May works pa rin. There is collaboration, there is cooperation with our body. May works yan, 100% yan. Kaya the faith without work, that is dead. Kaya pasalamat tayo sa Diyos, yung pag-continue natin sa Kanyang banal na salita. Why do we have this kind of Christmas celebration? Because of the Word of God. Dito nakasentro lahat. Imagine, nung last Sunday, repeat the sounding joy. Yung pala, hindi na ito mahinto. This must be continuous. This must continue until the end of the world na mag-sound ang good news, ang salvation of the Lord. Hindi na ito mahinto. Ito na yung ginagawa natin. Kaya tonight, let's pray for the successful celebration of all people of God, the birth of Jesus Christ on October 3, while the overseas churches will celebrate it on the 5th, since it is Sunday. So, ang Hong Kong congregation din, ganun din, Sunday. Canada, Sunday. 5th. I don't know with Malaysia, kung baka hindi masyado sila stricto doon. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. I-pray natin yan. Then after October 3, next event yung mid-year conference. Pray natin na ibuhos ni Jesus yung blessing sa Madsayap congregation. Tuloy na yun, nagbubuhos na sila ng mga poste. Sabi ni pastor sa akin, 11 foundations ang kailangan ng guest house doon. Pray natin ang lahat ng mga
kapatiran natin. Like Alicia, na ongoing ang kanilang construction ng kanilang church. Baka target nila doon na sila mag-celebrate ng birth of Jesus Christ. Let's pray for all congregations. Let's pray for all pioneering works. Let's pray for all brethren all over the world. Let's pray sa buhay natin na continuous tayo sa Kanyang Word. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Sino po ang mayroong special prayer